Hey guys, mabuhay, maligayang pagbalik sa aking channel. Of course, Kimi is back or Kim J is back. At syempre, bulabog na naman ang social media dahil sa dami ng mga kaganapan sa kanyang buhay. Of course, ang kanyang pagbabalik sa It's Showtime na meron agad hirit. Aside from the fact, yung pagbati niya nga kay Paolo Avellino, pagtukso sa kanila kung kailan sila dumating talaga, na yun na nga, at kung anik-anik pa, talagang talk of the town lagi si Kim. For the longest time, tagal niyang nawala sa Pilipinas, pero nung bumalik siya, ayan na, pinag-uusapan na naman siya. At syempre, isa sa mga mainit na pinag-uusapan din ngayon ay ang post niya sa X. Of course, may kinalaman yon sa nangyayari sa politika sa Pilipinas. Which is, ako kasi syempre, hindi naman maiiwasan. Ano yun sa Pilipinas, lagi naman niyang left and right. Pag hindi ka kasundo sa left, dun ka sa right. Yung mga ganyang tipo. So, hindi pwede kasing maging neutral lang. Kasi sinasabi ng iba dapat neutral lang. Hindi pwedeng ganun. Walang mangyayari kung lahat ng tao ay neutral lang. Neutral lang, 'di ba? Si Kimi kasi, since yun ang sinasabi ko lagi na very much empowered woman kasi siya. Kumbaga alam niya kung ano yung gusto niya, alam niya kung ano yung tama para sa kanya, alam niya yung mga bagay na yon. Kaya naman hindi siya nangingime na mag-express ng kanyang opinion. Which is even before naman, 'di ba, kahit ikainitan ng pandemic, may mga gano'n na siyang komento, which is, yung iba nga sinasabi napapahamak siya. Pero si Kim, ang maganda sa kanya, kaya niyang panindigan kung ano yung mga sinasabi niya. Alam naman natin na pag aside from the fact na si Kimi, I'm sure pinag-iisipan niyang mabuti ang mga ganyan bago niya pakawalan. Hindi pwedeng basta na lang niya sasabihin na hindi niya iniisip yung mga consequences, diba? So, hintay-hintay. Anyways, ayun na. So, isa nga sa mga bagay na nakikita natin, o yung pinopost nga ngayon, at dito, tignan mo, pag binasa natin, sabi niya lang dito, grabe anong nangyayari sa Pilipinas bilang normal na Pilipino at nagbabayad ng tamang buwis. Sa aking opinyon, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, eto ba, ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi. So, yung mga tipong ganon. So, what's wrong? Sinabi niya nga opinion niya. Alam niyo, yung iba kasing tao, pag sinabing opinion, sa opinion walang tama or mali. Lagi nating tatandaan yan. Hindi yan parang klase sa exam or sa school na merong tamang sagot, 'di ba? Laging ganun eh. Sa atin ang opinion, lahat ng opinion mo ay tama. So, opinion mo yan eh, kasi opinion mo yon, 'di ba? Ganun lang yung malinaw na malinaw yung ganyang sa pananaw na laging sinasabi sa amin. So kaya ako, hindi ko kinokontra ang opinion ng ibang tao. Because time will come, lalabas at lalabas din naman ang totoo. Kasi syempre, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. At si Kimi, yung sentimiento niya kanina ay sentimiento ng napakaraming Pilipino na talagang disappointed na sa nangyayari. 'Di ba? Kumbaga, ikaw bilang isang Filipino citizen na nagbabayad ng tamang tax, na talagang na nagbibigay ng tamang, kumbaga nagbibigay nga ng karangalan sa Pilipinas, tapos makakakita ka ng mga ganitong sitwasyon, parang talagang makakaramdam ka ng disappointment. So, ganun na ganun din. At saka hindi lang naman si Kim ang naglalabas ng kanyang opinion. Di ba? Napakarami naman dyan. Like sila Ann Curtis, kahit sila Janine Gutierrez, at iba pa. Ito yung mga empowered women talaga na talagang kayang mag-voice out. Kaya nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. Because ito yung sa tingin nila ang nararapat. Di ba? Maraming matatapang na Pilipina na ako hinahangaan ko. Kasi alam nyo, kung wala tayong maririnig mula sa kanila, ano na ang mangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Kung lahat na lang itatahimik at sabing hindi nakikibo. Ganun kasi ang dating ng neutral eh. Although may mga sinasabi kasi nga Bisaya si Kim na dapat ganito. Hindi naman 'yun eh, 'di ba? Tayo nga pag alam nating nagkasala ang kamag-anak natin, bakit ito tolerate ba natin? Pag nagkasala ang isang tao, sabihin ba natin na pagbigyan na, lalo na kung medyo malalaki na yung nagagawa niya. So, yun lang yung point nun. But anyways, syempre, hindi rin naman pinabayaan si Kimi ng kanyang mga supporters. Yun lang ang maganda eh. Pag ikaw talaga napakarami mong supporters, hindi ka nila pababayaan na bira-birahin lang ng kung sino-sino. So actually, pag binasa mo naman yung mga comment ng iba, yung bumibira kay Kim, wala ngang katwiran eh. 'Di ba? Parang ang point lang nila ay dahil ito ang gusto nilang mangyari. Kumbaga, ang nangyayari kasi, dahil hindi naibigay ni Kimi yung gusto nila,
yun ang ano, doon sila nagagalit, 'di ba? Parang kailangan ko ano yung paniniwala nila, yun din ang paniniwala ni Kim. Hindi ganoon yun, 'di ba? So, well, kanya-kanya tayo ng opinion. Kaya itigil-tigilan na yung mga pambabash kay Kimi, no? Ako, bumibilib ako sa dinami-daming artista ngayon. Ilan na lang yata sila ang lakas-lakas mag-express ng ilang opinion, 'di ba? Yung iba, sikat na sikat, pero tameme, 'di ba? Tahimik, walang ambag, yung mga ganong tipo. At least ito, meron silang daig pa nila ang mga lalaki na talagang naglalabas ng kanilang hinaing. But anyways, ayun na nga. On the other hand, syempre, nakakakilig naman yung part na Kimi is back. At syempre, araw-araw na namang mapapanood. At iba talaga pag nasa showtime din si Kim Chu, meron silang chemistry talaga na Vice Ganda, Bong Navarro, na talagang sila lang yung kasi again, alam naman natin nakakahawa ang ngiti, ang tawa ni Kim Chu. So pag napapanood mo siya on cam, mapapatawa ka talaga niya. Mapapangiti at mapapangiti ka niya. So ganun lang 'yon. Kaya nga very ano eh. Kaya nga nakakatuwa no kasi can you imagine, kararating lang niya, kababalik lang niya ng Pilipinas, pero ang dami ng pinag-uusapan tungkol sa kanya. Tignan niyo yung mga online, ano ngayon, online site, yung mga newspaper, yung mga legit na newspaper site, nandun na naman ang storya ni Kim Chu. So, without, ano ha, at makikita mo naman, maraming opinion na talagang nag-a-agree din with her. So, maraming hindi mag-a-agree, pero marami din na mag-a-agree. Ganun talaga sa panahon ngayon. But anyways, ayan, samantalahin na lang natin ang chance na nakikita na naman si Kimi sa It's Showtime. At siguro kung nababagot na kayo sa politics, no, o nabubuisit na kayo sa mga napapanood at nakikita nyo, ayun na, mas magandang panoorin nyo na lang kung paano siya humagik-gik tumawab. At least, good vibes lang talaga ang dinudulot niya. So, marami lang talaga na nagkaka-misinterpret because of her opinion. But anyways, of course, si Paolo Avellino naman ay nag-thank you na rin sa kanyang mga followers and nabumati sa kanyang birthday. So, ayon. Well, anyway, maraming salamat sa pag-support sa aking channel at pati sa Facebook. Then magbigay naman kayo ng stars para mas bongga. Welcome back, Kimi.